na pag-ibig mo, ang pagkalinga mo, Panginoon, ang provision mo, Lord God, ang pagiging ama mo sa aming lahat, Panginoon. Lord, we will continue to praise you, Lord God, and we invite and welcome your presence in this space. Holy Spirit, we allow your movement and power and authority to cover this place, protect us from the works of the enemy. Give us the wisdom, Father, Panginoon, para maunawaan, maisa-puso, maisa-buhay namin ang mensahe mo ngayong umaga, Lord God. Alisin mo po lahat ng aming mga alalahanin, ang mga distractions, ang mga aming mga isipin, Lord God, at anumang bagay na ginagawa ng kaaway, Lord, ay aming sinisira sa oras na ito, Panginoon. We apply the blood of Jesus sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga tahanan, at sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, na patuloy na nagsusumikap, nagtitiwala at nagpupuri sa iyo, Lord God. Bless them, bless us, mightily, Lord. We thank you for today. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Sige po, umupo po tayong lahat. Yan. Dapat po pinupuri natin ang Panginoon every time kasi wala naman pong ibang dahilan kung bakit tayo naririto kundi dahil sa katapatan po ng ating Panginoon. Amen. Amen. O, sino po dito kaya niyong sabihin na ang Diyos ay tapat sa inyong buhay? Amen, no? Grabe, kahit anong pagkukulang natin sa Diyos, kahit kailanman hindi siya nagkulang. Okay. So ngayon, ano pong ginawa natin 90 days ago? Tapos na po ba yung 90 days? Hindi ko alam kung tapos na ba. Tapos na ba? Hindi pa. Ha? 4th week pa lang? Nag-pause pala tayo. Hala, yung message ko pa naman, pang ending na ng 90 days. Hindi. Sige, madali naman yan baguhin. Okay lang. So, 90 days ago, nung nilaunch na, yun na lang doon natin. Nung nilaunch po natin ang 90 days challenge, alam niyo ko, nagkataon. Ako din po yung nag-preach nung Sunday na yon. And ngayon po na magtatapos na siya. Ako din pala mag-share kung magko-close nito. So, kinlose ko pala yung 90 days, di pa pala tapos. Grabe. Okay lang po yan, ituloy pa rin natin, no? So, ngayon, kung naaalala nyo po yung minessage ko po noon, 3 months ago na yun eh, matatandaan po natin na binuksan po natin ang 90 days challenge dun sa mensahe ng Panginoon na yun. Naaalala nyo po ba kung ano yung shinare ko last time? Wala na pong nakakaalala. I-play na lang po natin yung live last time. Hindi po, kung natatandaan nyo po, ang sabi po ng Lord doon is, ayaw niya. Ayan. Yan. There is no change without challenge. Natatandaan nyo na po ba yun? Wala na po talaga nakakatanda. Okay lang po yan. Mare-remind naman po kayo today.
Alam niyo po, sa pagdaan natin at paggawa po natin ng 90 Days Challenge, maaaring marami po sa atin ngayon, mas madalas na pong nananalangin. Amen? Ay, teka nga, bago tayo gusto ko po kayong tanungin, sino po dito yung nag-90 Days Challenge? Baka po wala, ulitin po natin sa 1. Baka pwede pong ulitin yan. Meron po ba nag-90 days? Meron, no? Meron. Amen. Okay, sige. So, maaring marami nga sa atin, 90 days ago, hindi pa ganun katindi manalangin. Pero ngayon, mas consistent na. Amen? Sino naman po dito ngayon yung may naka-develop na ng habit ng pagde-devotion? Ay, may mga amen. No? Thank you, Lord. Nagiging Kristiyano na po ang powerhouse. Ayan. Sino po dito naging consistent sa pag-exercise? Meron ba? Meron? Si Kuya Ari daw. Si Tita Linda din daw. Nagsasample pa si Tita. Madalas ko nakikita si Ma'am She. Gusto ko nga po mag-join sa rooftop nyo minsan at mag-giling-giling para mangayayat po ako. Pero di ba, isa yun sa parte ng 90 Days Challenge po natin. And lastly, sino po dito yung kaya nyong sabihin na kung sino po kayo ngayon, iba na kayo 90 days ago? May improvement? Pastor, wala po atang nag-90 days. Ulitin po natin yan. Hindi, sige. Pero alam niyo po, church, kahit papatapos na yung 90 Days Challenge, hindi pa po tapos ang ginagawa ng ating Panginoon. Amen? And ngayon pong umaga, meron po siyang tanong para po sa ating lahat. As we close the 90 Days Challenge, ang gusto pong i-question ng Lord para po sa bawat isa ay eto. Sana gumana na siya. Ayaw niya pa din. Ayan. Hindi pala. Ayan, okay, perfect. Yan, ito na po ang tanong ng Lord sa atin ngayon. After 90 Days Challenge, what's next? Ano pong sunod na ating gagawin? Alam niyo po kung bakit importante na alam po natin kung ano ang susunod nating step after the challenge is because the greatest danger po is not completing the challenge. Hindi po yun yung pinaka-nakakatakot na nangyari, yung hindi natin nakumpleto ang 90 days. Mas nakakatakot po is yung kung sino tayo noon, bumalik tayo doon after 90 days. Kasi malaki po ang chance na ang bawat isa po sa atin, dahil wala nang magche-check, wala nang magre-remind, wala nang papel na pinamimigay para makita kung anong dapat gawin, after nito, tayo pong lahat ay babalik na ulit sa kung paano tayo kumikilos noon bago mag-90 days. At nakakatakot po yun mangyari. At sana, huwag tayong umabot doon. Kasi, returning to who you are before is just proving na hindi tayo ganun ka-faithful sa relationship natin sa Lord. Amen. May babalikan pa po ba tayo? Meron pa? May babalikan? Alam niyo po, kung inilabas po kayo ng Diyos sa dating buhay natin, bakit pa po tayo babalik? Diba? Pinalaya ka na ng Panginoon eh. Bakit ka babalik? Parang ano po, ex, no? Pinalaya ka na sa bad relationship, pero heto ka, bumabalik-balik pa. Yan. Naku, no, ang sad po ng ganung pangyayari. At sana sa ating mga relationships sa Lord, once tayo po ay pinalaya at binigyan ng freedom ng Panginoon, let's make sure na hindi na po tayo babalik. Amen? Alam niyo po, may kikwento ko sa inyo, nung si Jesus Christ po ay tinawag niya ang mga disciples, ano pong sinabi niya sa bawat isa sa kanila? Meron po bang nakakaalam?
Nung tinawag po, ang tahimik po natin lahat, nag-iisip po ba kayo? Ano pong nangyari sa inyo, tahimik nating lahat? Okay, sige. Nung si Jesus Christ po ay tinawag niya ang 12 disciples, ang sinabi niya po sa kanilang lahat, 2 salita lamang. At yun ay, follow me. Tama. Sino yun? Sino yung sumagot? Si Tita Linda. Grabe. Valedictorian natin today ay si Tita Linda. Follow me. In Matthew 4:19, yun po ang sinabi ng Panginoon. Pero hindi po nasabi dyan, follow me for 90 days. Kung mapapansin niyo po, sa pagkakatawag ng mga disipulo, nung sinabi po ng Lord, follow me, wala po siyang end date, wala po siyang deadline, walang graduation, walang certificate, walang event na natatapos. Dahil po ang pagkakatawag po ng mga disciples is never meant to be temporary. It is meant to last a lifetime. Maging ganun po sa atin. Ang pagsunod po natin sa ating Panginoon, nung nag-decide po tayo na tanggapin ang ating Diyos, tinanggap na rin po natin na tayo at ang buhay po natin ay mananatili sa ating Panginoon hanggang tayo po ay nabubuhay. Amen? Kagaya po ng mga disipulo, ang pagsunod po natin sa Lord ngayon should last a lifetime. Wala na po itong balikan. Alam niyo po, itong 90 days challenge natin, ginamit po ito ng Lord para po magsimula ng pagbabago. Meron po siyang gustong umpisahan. Pero, ang totoong journey po, nagsisimula kapag tapos pa nung challenge. Okay? Kasi po, ang goal naman po natin dito ay hindi lang matapos ang challenge. Ang goal po ng 90 days challenge is mas lumalim ang ating relasyon sa Panginoon at mas maging katulad tayo ni Kristo. Tama ba? Tama ba? Parehas ba tayo ng goal sa 90 days? Kaya ang tanong, after ng 90 days challenge, ano nang mangyayari dun sa mga nasimulan po natin? What's next? Diba? Alam niyo po, ito ang prayer ko para sa ating lahat. Na kung ano man po ang sinimula ng ating Panginoon sa challenge na ito, may it become a habit. Sana maging habit po yan. Ang habit ng pananalangin, habit ng pagde-devotion, habit ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, pag-attend sa church, pag-invite, pananalangin sa kapwa, pag-exercise, pag-fasting, pagda-diet, pag-iipon, may it become a habit. Dahil alam nyo po, kung ano yung mga habit na inilalagay natin sa mga buhay natin, sooner or later, it will become your lifestyle. Yung mga habit na inuumpisahan nating i-develop, kapag pinagpatuloy natin yan, even after 90 days, magiging po yang lifestyle. And I hope na kapag naging lifestyle na po natin ang maging mas malapit sa Panginoon, piliting maging katulad ng ating Panginoon, doon na po lalabas yung goal ng Lord to use this life to be a testimony. Sana po na yung lifestyle na mangyayari sa mga buhay natin ay maging tunay na patotoo how faithful God is. Diba? Nakikita nyo po, mamaya pag-uusapan po natin yan, na kung paano yung isang challenge nag-develop ng habit, naging lifestyle, at nagresulta ng testimony. So ngayong umaga, yan po ang ating pag-aaralan. So point number 1 po is from challenge to habit. Yan. Alam nyo church, every transformation begins with a challenge. Tandaan nyo po yan. Every transformation begins with a challenge. Bago po magkaroon ng pagbabago, meron munang dadaan ng pagsubok. Okay? Meron po akong ipapakilala sa inyong isang disciple. Si Paul, hindi po yan yung totoong picture niya ha, kinuha ko lang po yan sa internet.
pag-aralan po natin ang buhay ni Apostle Paul. Kung nakikilala niyo po siya, si Apostle Paul po, yung nagkaroon ng encounter with Jesus Christ, at nagbago po yung buhay niya after nung moment na yon. So si Paul po ay, bago siya naging great apostle that we know today, ang pangalan niya po ay Saul. Si Saul po ay matalino, passionate, very influential noong mga panahong iyon. Pero ang nakakatakot po sa kanya is, akala niya tama ang kanyang ginagawa. That's Saul. Pero lahat po ng iyon ay nagbago the moment he encountered Jesus on his way to Damascus. Alam niyo po, ang nangyari pong pagbabago kay Paul is 180 degrees turn. Hindi siya 360 kasi pag 360, bumalik lang din ulit siya dun sa dating siya. 180, as in tumalikod siya sa kung sino siya dati. And do you know why it happened? Alam niyo po kung bakit nag 180 degrees turn ang buhay ni Paul? Because, ano po, meron kayo idea kung bakit? Yes, it's because of Jesus. Pero ano kayang naging action ni Paul? Bakit nagkaganon yung buhay niya? Why? Kasi when he encountered Jesus, he surrendered. Tandaan po natin, hindi lahat ng na-encounter ang Panginoon, nagbabago ang buhay. Tama? Hindi lahat. Merong mga panahon na, sige, mananatili yan sa Panginoon, pero after a while, bumabalik din sa dati. But sa kaso po ni Paul, when he encountered Jesus, the moment he realized it was God, he surrendered. Sumuko po siya. Sabihin nga po natin sa katabi natin, surrender. Sabihin mo sa kabila, sumuko ka na. Sumuko na po tayo, no? So, pero alam niyo po ba, ang maganda po dito kay Paul, hindi lang siya puro salita. Ang tunay po na surrender kasi, hindi lang yan natatapos lang sa sinabi ko na, sige, sumusuko na po ako. Hindi yun ganun eh. Hindi lang siya salita. And dito po, sa storya po ni Pablo, meron po siyang 2 tanong na binitawan nung siya ay naka-encounter kay Jesus Christ. 2 tanong po lang, 2 saglit na tanong lang yung inano niya. Binigay niya kay Jesus Christ and then he surrendered. Sino po ang nakakaalam ng una? Unang tanong ni Pablo when he encountered Jesus. Meron po ba nakakaalam? For 100 pesos. Meron po ba nakakaalam? Bawal mag-check ng Bible. 1. Wala nakakaalam. Anong naging tanong niya? Diba, nalaglag siya sa kabayo, nabulag, tapos biglang may liwanag. Anong tanong ni Jesus? Ay, tanong ni Pablo kay Jesus? Sino yan? Si Kuya Mikey. Tama. Ang tanong po ni Pablo kay Jesus Christ is, who are you, Lord? Hindi niya kasi kilala eh. Diba? Kilala niya lang si Jesus Christ, pinapersecute niya lang. Diba? Ganun lang yung pagkakakilala niya. Pero in person, hindi po kilala ni Saul si Jesus Christ kasi hindi niya na naabutan eh. So yun ang unang tanong ni Pablo. Who are you, Lord? Pero ngayon pong umaga, mas pag-aaralan po natin yung pangalawa niyang tanong. Sino naman po ang nakakaalam ng pangalawa? 100 ulit. Yung second question ni Paul after, who are you, Lord? Sinabi niya, di ba sumagot si Jesus, I am the Messiah that you are persecuting. Ang sagot ni Paul, ano next? Ay, nako, na-check na yan sa Bible. Na-check na yan. Yung mga ganyang katagal, feeling ko po, cheating. Ako, masama po yan. Hindi, tama po. Ang sunod na tanong ni Pablo kay Jesus Christ, after, who are you, Lord? Is, what shall I do, Lord? Grabe, no? Kakakilala mo pa lang dun sa isang tao, ang susunod mo ng sagot
anong gusto mong gawin ko? See? Kung paano po nag-surrender si Paul when he encountered Jesus Christ. Grabe no? Ganun katindi yung encounter niya sa Panginoon. Ikaw ba naman makaharap mo si Jesus Christ eh? Diba? Parang kahit ako din ni Lord. Ano bang gusto mong gawin? Diba? Ang maganda po kay Paul nung time na to, kilala siyang persecutor of Christ. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagreklamo, hindi siya nakipag-negotiate sa Panginoon. Sumuko po si Pablo. Nag-surrender po siya sa ating Panginoon. Church, I wanna ask you a question. Lately po ba, natanong din po ba natin sa Panginoon ang tanong na iyan? Lord, ano pong gusto niyong gawin ko? Natanong na po natin yan sa Lord. Amen? Amen. Diba? What shall I do, Lord? Ano po bang gusto mong gawin ko? Kasi I have my plans. Pero ano po bang plans mo, Lord? At ano pong gusto mong gawin ko? Tama? Sana po ay naitanong nyo na po yan sa ating Panginoon. No? Lord, what do you want me to do? Same question with Paul. What do you want me to do? And paano, kapag tinanong mo ngayon si Lord at sumagot siya ng, sumuko ka na. Ready ka ba? Tinanong mo, no? Sabi po kasi ni Pastor Web, tanungin ko daw po kayo, Lord eh. Sabi, what shall I do daw, Lord? Paano ko sumagot ang Panginoon? Sinabi niya, surrender. Surrender. Sabi mo, Lord, ano po susurrender ko? Paano ko sinabi ng Panginoon, Lord, surrender that relationship. Surrender that pride. Lord. Surrender that unforgiveness. Naku, kaya po ba natin yan? Surrender that comfort. Ano po kaya ang kaya nating isagot sa ating Panginoon? Tanungin mo yung sarili mo. Ano ang pinapabitawan sa iyo ng Panginoon sa oras na ito? Ano yung pinapabago niya sa iyo? Ano yung gusto, o sino yung mga tao na gusto niyang patawarin mo na? Sino yung mga tao na nakasakit sa iyo na gusto niyang palayain mo na? Yung pala yung pinapasurrender ng Lord ngayon. Diba? Ano yung gusto niyang pasimulan sa iyo? Again, transformation begins with a challenge. Kung gusto po natin magkaroon ng 180 degrees ang ating mga buhay kumpara sa sitwasyon natin ngayon, surrender. Kanya-kanya po tayo ng pinagdadaanan. Kanya-kanya din po ang ask ng Lord sa ating lahat ngayong umaga. Now, I leave you the question. Kaya ba nating isuko ang hinihingi ng ating Panginoon? Sana po kaya natin, no? Kasi every time that God wants to change you, He will challenge you first. Susubukin ka po muna talaga ng Panginoon. Ano susubukin niya dyan? To leave your comfort. To leave yung old habits. To leave yung person you used to be. Diba? Para alisan yung sitwasyon mo ngayon, He will challenge you. And every challenge po that God gives you is an invitation to become the person He created you to be. Ang challenge po na binibigay ng Panginoon ay hindi po dahil gusto kanyang pahirapan. Yung challenge na yan, kaya niya binibigay, it is because gusto niya na baguhin ka at ibalik ka doon sa main purpose kung bakit kanya ginawa. So parang nire-realign lang po ng Lord. Kaya niya po tayo gustong baguhin. Kasi before God even created you, meron po siyang plans. Diba? In Jeremiah, meron na siyang plano kung paano ka magiging pagdating mo sa mundo. And kapag lumayo po tayo doon, ipipilit po ng Lord na tayo ay ibalik doon sa plano niyang yon, sa will niya, kahit pa gaano kasakit yung maranasan natin, basta makabalik tayo sa Panginoon, sa piling niya. So,
If you want to change, there will be a challenge. So, ngayon, sinabi din yan sa 2 Corinthians 5:17 that if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang Lord, ayaw niyo po ng improved life. Ang gusto pong ibigay ng ating Diyos sa ating lahat ay new life. Panibagong buhay na totally different sa kung paano ka bago mo siya makilala. Sino po gusto ng new life with Christ? Amen? No. Sino may ayaw niyan? Bagong pagkatao, bagong puso, bagong direksyon, bagong buhay. But ang tanong po kasi dyan is, will we trust Him? Will you let go and let Him change you? Yun po yun eh. Diba? Kahit gaano kaganda ang plano ng Panginoon, kung tayo mismo ang bitaw, aayaw, hindi man po tayo para pilitin ng Lord. So, the question, magtitiwala ka ba? Magpapabago ka ba? Magle-let go ka ba? And will you keep saying yes to all His requests? Paul's encounter happened in just one moment. Apakabilis po nang nangyari kay Paul. Pero yung transformation po ng buhay niya from being a persecutor o pumapatay ng mga Kristiyano to becoming the apostle to the Gentiles, tayo ng mga hindi Israelites. Grabe yung turnaround ng buhay niya. His transformation actually took him a lifetime. Hindi po naging kadali yung pagbabago ni Paul. 'Di ba? Wala naman po kasing ganun eh. Sino po dito nakapag-encounter na? Dami na nakapag-encounter, no? Nung nag-encounter po ba kayo at na-meet nyo po si Jesus Christ, pagkatapos po ba nun, ibang tao na kayo? Hindi na kayo nakagawa ng kasalanan, biglang nagbago na kayo, hindi na kayo naggagalit, hindi na kayo nagmumura, hindi na kayo, alam nyo yun? Kumbaga parang bigla bang naging ibang tao ka na after mo mag-encounter? Hindi naman, di ba? Ang changes po, sabi nga nating lagi, meron pong process. Pinoproseso po tayo ng Panginoon para ang ending natin, yung plan and will kung bakit kanya kinreate. Alam niyo po, itong si Paul, kaya po naging malaking bagay din or naging mabilis yung pagbabago niya, it is because araw-araw, ang sagot niya po sa Lord ay yes. Araw-araw, ang sagot niya sa Panginoon ay yes. Araw-araw, pinipili niya po ang obedience over comfort. Unti-unti, pinili ni Paul si Christ over his old life. At yung mga maliliit po na decision na yan po yung nagiging habit. Yan yung mga nagiging habit natin. Every day, meron kang choices na kailangan gawin. And every time that you choose something, at araw-araw mong pinili na yun ang gawin, after few days, habit na yan. Okay? Ganun po na-develop ang isang habit. Kaya, after po ng 90 days, wag po natin hayaan na matapos yung pagbabago natin dahil lang natapos po yung challenge. Kahit tapos na po yung 90 days, kung kailan man siya matapos, let's keep saying yes to God. Piliin pa rin po natin ang ating Panginoon every day. Huwag mong hayaan na yung day 90, yung maging huling yes mo sa ating Panginoon. Diba? Like Paul, keep saying yes. Keep showing up. Keep praying. Keep trusting. Patuloy po natin gawin kung ano yung nararapat kahit tapos na po yung challenge. Kasi alam nyo po, itong mga habits na binibuild natin ngayon will eventually determine the life that you will live. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung habits na na-develop mo, kapag tumagal ng tumagal yan, magiging lifestyle.
magiging lifestyle po yan. So in point number 2, from habit na na-develop natin dahil dun sa challenge, ngayon, gagawin naman po natin siyang lifestyle. So kanina, from challenge, naging habit, ngayon, yung mga habit na nakasanayan mo na, magiging yun na yung mismong ikaw. Kumbaga, kung paano ka nabubuhay, ikaw na yon, yan na yon. So, ang purpose ng habit po is to become a lifestyle in the future. Okay? So, balikan natin si Paul. Pagkatapos po ng encounter niya kay Jesus Christ, bawat panalangin, bawat decision, bawat pagsunod po ni Paul, at bawat pagpili niya sa ating Panginoon, yung choices na yon, it became who he is. Siya na yun, naging siya na. Yung mga pinipili niya, araw-araw, kinalaunan, naging siya na yon. So today, I wanna ask you, ano ba yung mga pinipili natin every day? Bigyan ko kayo ng sample. Pinipili natin kung gigising ba tayo ng maaga o matutulog pa tayo ng mahaba. Yung mga basic choices in life, maliligo ka ba or hindi? Mag-exercise ba ako o hindi? Magde-devotion ba ako o hindi? Those are the choices that you do every day, intentionally. Sinasadya, yan po yun. At yung mga bagay na yan, yun yung nagiging mga habits. Okay? So ngayon, si Paul, dahil ginawa niya yun araw-araw, ang nangyari po kay Paul, kaya niya nang sabihin, eto, in Philippians 1:21, sinabi po ni Paul, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." So para kay Paul, hindi niya sinabi, sa verse, sa salita ng Panginoon, hindi niya sinabi na now, dahil pinili ko ang Lord araw-araw, part of my life belongs to Christ. Hindi niya po sinabing ganon. Ano sinabi niya? Now, to live is Christ. Hindi niya din sinabi na kapag Sunday lang ang kay Christ. Hindi niya rin po sinabi na kapag madali lang po ang buhay, saka lang kay Christ. Ang sinabi niya po, ang mabuhay ay para kay Kristo. Hindi parte-parte. Buo po talaga ang naging pagsuko ni Pablo sa ating Panginoon. So sabi niya, habang ako'y nabubuhay, every part of my life will be for Christ. Yun po yung kaibahan ng habit sa lifestyle. Sige, pag-aralan natin yan. Habits po kasi can change what you do. But lifestyles can change who you become. Okay? Ang habit po is isang bagay na kaya mong, or na lagi mong ginagawa. That's a habit. But a lifestyle po is something that is who you are. Ikaw na yon. Pagkatao mo na, identity mo na yon. Yun na yung lifestyle mo. 'Di ba? So, yun po yung kaibahan ng habits at ng lifestyle. Baka po nako-confuse tayo dyan sa part na yan. Bibigyan ko po kayo ng example para mas maintindihan natin ang difference ng dalawa. Sino po dito ang marunong mag-drive? Wala. Sige. Yan. So, sino po dito ang tawag doon? Driving school. Ako patagal ko na pong plan yan, pero hindi ko po talaga mabigyan ng time yung pagda-driving school. So, sa mga nag-driving school, dahil tahimik kayo, nung nag-aaral pa lang po kayo, alam ko kahit di ako nag-driving school, alam ko po, lahat ng ginagawa nyo, pag upo nyo dun sa car, na pagpapraktisan nyo, lahat ng efforts, o lahat ng gagawin, intentional. Tama? Intentional. Paano intentional? Sasadyain mong tingnan yung side mirror. Di ba? Sasadyain mong tingnan yung minsan sinisilip mo pa yung, bang tatapakan ko, gas ba to, brake ba to? Sinasadya, di ba? Sinasadya mo pang tingnan, hawakan, yung manibela. As in, intentional, lahat ng ginagawa mo. Tama, agree. Di ba? Iniisip mo isa-isa. Okay, ano bang first step? Mag-seatbelt.
Tingnan yung side mirror, tingnan yung likod, tingnan yung lahat, tingnan natin lahat kung anong meron dyan. Intentionally, gusto mong i-check, isa-isa, yung mga dapat mong gawin para hindi ka maaksidente kapag nag-drive ka na. Tama? Kabado ka. Pero, after few years of driving, ano ka na? Kabado pa din. Kabado ka pa din. Ako, makakatakot na yun Parang, baka hindi muna ako makisakay, kuya. Pag kabado ka pa din. Hindi. After few years of driving, ano na? Wala na. Pagsakay mo, tsak, andar. 'Di ba? Minsan nga, hindi ka na tumitingin pa sa alam mo na, tinatansya mo na lang. 'Di ba, ganun na lang yun. Ganun ginagawa mo, nakataas pa yung paa mo habang nagda-drive ka. May ganyan, may mga ganun, 'di ba? Why? Kasi before, nung nag-aaral ka pa lang mag-drive, you are just trying to develop habits. Your habits ng pagdadrive. But dahil sa araw-araw mo yung ginawa, nag-drive ka na nag-drive, nag-practice ka na nag-practice, ngayon, yung mga habit na yon, naging something who you become or who you are now. Naging lifestyle mo na ang pagdadrive. So, hindi mo na kailangan isipin kung ano yung mga dapat mong gawin pag sakay mo. Alam mo na. Diretso na lang. Bahala na kayo. Minsan nga, naiwan mo pa yung sakay mo. Di mo na alam. Kasi, ready ka nang umalis. Di ba? Hindi mo na na-check. So, ganun po yung kaibahan nun. Kapag nagde-develop ka ng habits, intentionally, inaaral mo, sinasadya mong piliin, eto yung gusto mong gawin kasi may goal ka na makasanayan mo at maging natural ka. Okay? And then once it becomes a lifestyle, hindi mo na yan masyadong ine-effortan, natural na gano'n na yung ginagawa mo, hindi ka na kailangang utusan, hindi ka na kailangang i-remind, nagfo-flow na sa mga galaw mo kung paano mo gagawin yung mga bagay. Amen? At alam niyo po na yun din po ang gustong gawin ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Na ang pagsunod po natin sa Kanya ay maging lifestyle. Something na hindi ka na kailangang i-remind. Something na hindi ka na kailangang bigyan ng checklist para mo gawin. Amen? Yung hindi ka na naghihintay ng announcement. Ginagawa mo na bago ka pa utusan kasi it became your lifestyle. Amen? Alam niyo po, hindi po tayo nag-pray ng 90 days para lang po matapos yung challenge. Nag-pray tayo with the goal in mind to become a prayerful person na makasanayan ng katawan natin na tayo ay nananalangin. 'Di ba? So, hindi rin po tayo nag-build ng habits para lang po magkaroon ng magandang routine. Kumbaga parang, sige, parte na ng buhay ko yan. The goal po natin kung bakit tayo nag-develop ng habits kasi gusto natin maging natural sa atin sa relasyon natin sa Panginoon na ginagawa yung mga bagay na yon. Amen? Diba? Kaya kahit po tapos na po yung challenge, piliin pa rin po natin manalangin. Piliin pa rin po nating mag-aral ng salita ng Lord. Diba? Remember po natin, ito, the habits that you intentionally choose today become the lifestyle you live tomorrow. Sabi mo nga sa katabi mo, intentional. Yan. Sabi mo naman sa kabila, sadyain mo. Kanina, sumuko ka. Sumuko ka na. Ngayon, sadyain mo. Sadyain po nating piliin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya po ba? Kaya po natin yon? Kayang sadyain? Okay. Alam niyo po, kapag sinasadya po natin talaga araw-araw na piliin ng Lord, magugulat po kayo, darating yung panahon na hindi mo na kailangan ng matinding effort. Hindi mo na kailangan ng reminders na kung paano ka lalapit, maglilingkod at susunod sa Panginoon. Kasi, lifestyle na. So ngayon, malapit na po ako matapos, no? So, from habit, naging lifestyle. So after lifestyle, ano pong next? Ano na next? Nabubuhay ka na ngayon sa Panginoon. Maayos na parang naturally nagfo-flow na. Nagbabasa ka na ng salita, nakikinig ka na ng mga preachings, nagpe-pray ka na lagi, hindi lang pagkakain. Ngayon, it became who you are. You are now serving the Lord, you surrendered, you followed God, naturally ikaw na, Christian ka na. But what's next?
what comes after living for God. Ito na po yun. Dito na papasok yung magiging testimony. Sino po dito nakapagtanim na ng buto? Buto ng manok. Hindi. Buto po ng mga prutas, mga ganyan. Yun, prutas na may buto, di ba? Ay, meron palang buto yung gulay. Sino po yung nakapagtanim? At nakapagpatubo. Ayan, yun po yung pinaka-goal doon makapagpatubo. Kasi baka mamaya, tanim ka lang ng tanim. Wala namang nangyari, di ba? Alam niyo po, kapag kayo ay nagtanim, sa mismong araw na tinanim mo yan, may makikita ka bang changes? Wala. Di ba? Nagtanim ako niyan before. Medyo impatient ako. Ang inano po namin is munggo. Para nung ano po ito, malalaman. Nung lumipat po ako sa PNC para mag-aral, may project po kami. Pinagtanim kami ng munggo, ganyan. Kalimutan ko na kung anong ginawa. Basta nagtanim ako ng munggo. Tapos, ang ginawa, di ba binababad sa tubig yon para maging toge? So, ang ginawa ko po, dahil nga, nag-work ako noon, tapos nag-aaral ako. Sabi ko, nakalimutan ko. Pasahan na ng toge. So, ang ginawa ko, nagpicture ako ng munggo na nakababad. Kunyari, day 1. Tapos, maya-maya, nagpicture naman ako ng mga toge. Nagpicture ako ng mga toge, binabad ko sa tubig. Kunyari, na siya, from day 1 to day 7. Mga ganun. Kasi mabilis lang po yun, di ba? So, impatient kasi ako noon. Sabi ko, ano ba yan? Wala pang nangyayari. Day 1, wala tayong makitang changes. Which is, gano'n naman po talaga ang pagtatanim. Sa unang araw, same. Sa second day, same. After a week, depende po sa tinanim nyo, pero baka meron na yung konting ugat. Tama? So alam nyo po kasi, ang pagtatanim ay related din po yan sa ating mga spiritual life. Minsan, akala po kasi natin, tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod, tuloy-tuloy tayo sa pagiging tapat, wala po tayong nakikitang bunga ng katapatan natin sa Panginoon. Sometimes ganyan po kasi tayo Akala natin, pag may ginawa ka mabuti sa Lord, meron agad reward. Hindi po ganoon. Diba? Para po yung buto na iyong itinanim. Maaring wala ka pang nakikitang bunga ngayon, but after years, weeks, months, depending sa plano ng Panginoon, magugulat ka na lang, bigla yan tutubo, it will grow, and then magtutuloy-tuloy na siyang magbunga dahil naging tapat ka. Alam niyo po, ganun kumilos ang Diyos. Hindi man agad makita ang bunga, pero sinisiguro po ng Panginoon, if faithful ka, something underneath is happening. Hindi mo man makita yan ngayon, pero sinisiguro po ng Panginoon, magbubunga din yan pagdating ng panahon. So sa mga buhay po natin ngayon, we are developing habits. Hindi ko alam kung nasa na po tayo sa mga relationship natin sa Lord. Maaring may lifestyle na tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maaring yung iba sa atin, nakita na natin yung resulta. Maaring yung iba sa atin, inaani na yung naging resulta ng katapatan niya sa Panginoon. Pero sa iba na hindi pa nakikita o hindi pa nakakakita ng bunga ng katapatan niya sa Lord, be patient. Keep trusting. Keep being faithful because kino-confirm po ng Lord, something is happening. Something underneath is already growing. One day, gugulatin ka na lang ng Lord. All of your faithfulness will result to a bigger story na yun na yung magiging life testimony. So, yung mga lifestyle po na ating ginagawa ngayon or habits na ginagawa natin ngayon, it should end into a very beautiful testimony. Alam nyo po, in Galatians 6:9, sabi po ng Lord dyan, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Some Christians, I think may common naman na nangyayari na the longer they are with Christ, minsan napapabayaan. Nabibitawan yung lifestyle, nagde-develop ng ibang habits, hanggang sa totally tumalikod na sa Panginoon. But sabi po ng Lord in Galatians 6:9, huwag po tayong tumigil sa paggawa para sa Panginoon. For at the proper time,
you will reap a harvest. Kung hindi po tayo mag-give up. Pansinin po natin yung verse dyan. Ano po sabi niya? The promise po is not for those who start. Okay? Ang pangako po ng Diyos ay hindi para sa mga nag-uumpisa. Ang pangako po ng Diyos ay para kanino? Sa verse, para kanino? Ang pangako ng Diyos ay for those who do not give up. Ang pangako po ng Lord ay dun sa mga hindi bumibitaw, hindi tumitigil, hindi nagsasawa, hindi tumalikod, hindi sumuko. So, kung anuman po ngayon ang iniisip natin na baka wala namang nangyayari sa paglilingkod ko sa Panginoon, nananatili pa rin ganito yung pamilya namin, yung mga kapatid ko, hindi ko pa rin madala, yung pamilya namin, ganun pa rin, walang nagbago, wala akong nakikitang change. So, diba? Minsan nakakapanghina na wala kang nakikitang resulta sa mga ginagawa mo, pero sabi po ng Lord, huwag kang mag-give up. Because at the proper time, like yung butong tinanim, it will grow and it will produce fruits. At kapag ikaw ay naging tapat, ang blessings din po ng Lord, it can last a lifetime. Amen. So, gaya po ni Paul, let's keep saying yes. Huwag po tayong matakot na magtiwala. Huwag po tayong matakot na maging available lagi para sa Panginoon. Huwag tayong mag-hold back. Kapag may pinagawa po ang Lord, say yes. Kasi like Paul, it became his life testimony. Hanggang ngayon, kilala natin siya. Di ba? Grabe no? Years, many thousand years ago, until now, pinag-uusapan pa rin natin ang naging buhay niya. That's his life testimony. Alam niyo po, ang challenge, akala natin mahirap. Which is, mahirap naman po talaga, no? Maaring po na etong mga challenges na to, na hirap ka, hindi mo masyadong magawa na maayos, yun pala yung mga magiging testimony ng buhay mo balang araw. Kaso, binitawan mo. So, minsan, di ba, isipin natin yung mga luha na iniyak natin, yung mga panalangin na hindi natin binitawan, yung mga pagkakataon na pinili mo pa rin magpatuloy kahit mahirap. Yan pala yung mga preparations ng Lord para sa isang napakagandang testimony na nire-ready niya para sa buhay mo. Alam niyo po, dito ito yung iiwan ko na lang sa inyo. It is God, not you, who writes the story of your testimony. Hindi po ikaw ang magde-decide kung ano magiging testimony mo. It is the Lord. Siya po ang sumusulat ng kung ano magiging ending ng storya ng ating mga buhay. Ang dapat po nating gawin, develop those habits, develop a lifestyle of serving the Lord and obeying His commands. At ang Lord ang bahala sa testimony mo. So, as we end the 90 days challenge, I hope na ang bawat isa po sa atin ay magpatuloy, kahit walang nagre-remind, kahit walang checklist, kahit wala man lang announcement or wala man lang mag-follow up sa'yo, keep on serving the Lord, keep on doing your devotions, your prayers, hanggang sa maging lifestyle na po talaga natin siya. And it should testify, kumbaga, kung gaano talaga kabuti at tapat ang ating Panginoon. So sana po ngayong umaga na remind po tayo ng Lord na yung maliliit na intentional choices na ginagawa mo ngayon will determine the life that you will live tomorrow. Maging maingat po tayo sa mga habits na dinedevelop natin. Kasi kung ano man maging ending niyan, yun ay magiging ikaw in the future. Sige po, tayo pong lahat ay mag-pray. Sige, let's pray. Lord God in heaven, we praise your name.
praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Lord, we thank you, Panginoon, for reminding us this morning, Lord God, na lahat ng mga choices na ginagawa namin every day, Panginoon, will help us develop a lifestyle, Lord God, that follows every command that you have, na susunod, magpapatuloy, makikinig, Panginoon, magtitiwala, Panginoon, sa iyo, no matter what the situation is, Panginoon. Lord God, we're praying and declaring that our lives, Lord, will soon become a great testimony, Lord God, sa lahat ng mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. And Lord, help us, Panginoon, na magamit itong mga buhay na to, Lord, para magamit mo, Panginoon, sa iyong kingdom, sa iyong ministry, Lord God, maging instrument ang mga buhay na ito, Lord, para maipakilala ka pa sa marami pang taong nasa paligid namin, Lord God. We thank you, Lord God, for this morning. We thank you for your reminders. Thank you for your word, Lord God. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Yan. Sa buhay ng tao, hindi naman mawawala ang mga challenges. Mula tayo nung naging bata hanggang ngayon na tayo ay tumatanda, nag-i-evolve lang yung mga challenges na ating mga hinaharap. At habang tayo ay tumatanda, mas lumalaki yung mga challenges natin in life. But on our perspective, kasi natapos na natin yung mga challenges nung ating kabataan. But that same feeling ng pressure, that same feeling ng pag-aalala, that same feeling of pain, yung challenge na nararanasan ni Hannah, yung sakit nun, yung pag-aalala nun, is the same kind of feeling na nararanasan sa pag-aalala naman nung nanay or nung mas malaki na. Ganon din eh. Ganon din. Ngayon, pag na-overcome na, palibasa, minsan yung mga nanay na o mas mga ahead na, nadaanan na yung mga bahagi na yan at sinasabi nila, makakaya mo yan. Mas simple pa yan. Pagdating ng araw, mas malaki na. Pero nung ikaw din yung dumadaan dun sa mismong pagsubok na yon, ganun din naman. Yung lungkot, yung pag-aalala, it's the same. The greatest life-changing experience in your life are the greatest life-breaking moments of your life. Tandaan po natin yun. The greatest changes sa buhay natin are those heartbreaking moments. Naalala ko dun sa isang pelikula. Hindi ko maalala kung sino ba yung ano na yan? Medyo hawig ko yun eh. Hindi. Ano, General Luna? Yung ano kay Achilles, si Brad Pitt. Sabi kasi ron, sabi niya ron, kasi yung isang sundalo, takot siya. Ayaw niya ng matinding laban, ayaw niya ng matinding sakripisyo. Sabi ni Achilles, sabi ni Brad Pitt doon, then nobody will remember your name. Then nobody will remember your name. Well, actually, it's not about the remembrance of your name. But it is about what you will be able to accomplish in life. Amen? Byproduct na lang yun eh. Marami tayong gustong mangyari sa ating buhay.
We want better finances. We want a deeper relationship with God. We want a better ministry. We're praying for Powerhouse Church na talagang mas maging global. We're dreaming for a better family. We're dreaming for a better house. But you and I, or many of us, are not willing to do the sacrifices that will break us so that that breaking moment will bring forth change sa buhay natin. Ang akala kasi natin minsan, sa mga tagumpay ng mga taong ating nakikita, ang nakikita na lamang po natin is the finished product. Gusto ko maging gano'n, gusto ko maging gano'n, gusto ko maging gano'n. Ang tanong, handa ka bang daanan? Handa ka bang isakripisyo? Handa ka bang gawin yung mga bagay-bagay na kanilang ginawa para makarating doon? Sometimes we want the prize, but not the sacrifice. Alam niyo po, si Pedro, namatay ang Panginoong Yesus. Pinako sa krus, namatay. So hindi nila alam na si Jesus Christ, hindi sila fully convinced na talagang babalik siya after 3 days. Anong ginawa ni Pedro nung nawala si Jesus? Ano nang ginawa niya? Saan siya natagpuan ni Lord? Ano na ulit ginagawa niya? He went back to fishing. He went back to his old life. Sometimes, the transformation ng buhay natin minsan, ginagawa nating dependent sa tao or kasama. Na parang lagi mong kailangan nandun yun para yung pagbabago ng iyong buhay na ginagawa ay nandun din. Nung bumalik si Jesus, nung mas natutunan niya ang maraming bagay kay Lord, tsaka si Pedro, nagkaroon ng buhay na katulad ng kay Jesus. Nung unang pagtatagpo ni Pedro at ni Jesus, narinig niya, nangaral ang Panginoon. Kay Pedro pa nga humiram ng bangka si Lord eh. Pagkatapos mangaral ng Panginoon, lumuhod si Pedro sa kanyang harapan. Anong sabi ni Pedro? Anong sabi ni Pedro noon? Sa nakakaalala. Ang sabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako ay makasalanan. Nung narinig niya si Jesus, sabi niya, Panginoon, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako po ay makasalanan. Naalala niyo yung unang apostle na binanggit ni Webb kanina? Sino yung unang apostle na binanggit niya? Si Paul. Sa mata ni Pablo, bago niya na-meet si Jesus, before meeting Christ in his way to Damascus, si Pablo, ang pangalan pa niya noon ay Saul. And he was serving in the church. Tama ba? Sabi ni Webb kanina, buong akala ni Saul or ni Pablo. Anong ginagawa niya? Sabi? Buong akala niya, tama ang kanyang ginagawa. Buong akala niya siya'y naglilingkod sa Diyos. Buong akala niya mabuti siyang tao.
until he met Jesus Christ. The same thing with Peter. Nung na-meet niya si Jesus Christ, nung narinig niya si Jesus Christ, tsaka niya nasabi, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Hanggat hindi mo pa totoong na-encounter si Lord, akala mo mabuti kang tao. Hanggat hindi mo pa lubos na nauunawaan kung sino si Kristo, kung sino ang Diyos sa ating buhay, akala mo tama ka. Akala mo mabuti ka. Akala mo okay ka. Hindi po ba't yan ang kasabihan ng maraming tao? Mabuti naman akong tao. Ako naman ay walang inaargabyado. Hindi naman ako masamang tao. Sino ang tingin mo rito sa iyong sarili, hindi ka masamang tao? Pero alam mo, the more you realize Jesus Christ, the more you know Jesus Christ, lalong lumiliit ang tingin mo sa sarili mo, nakakahiya sa Panginoon. Nakakahiya sa Panginoon. Alam niyo, hindi natin, akala natin minsan hindi tayo ma-pride. Minsan akala mo kasi talaga mabuti ka. God is the creator of heaven and earth. God is the creator of the universe. Umiikot ang napakaraming planeta, bituin, kometa sa kalangitan. Sumisikat ang araw, tumatama sa dahon, nagkakaroon ng photosynthesis, nagkakaroon sila ng pagkain. May mga hayop sa karagatan, may mga hayop sa kabundok. Everything working under the power, control, and authority of God. You are not the center of the universe. When I am gone, as if nothing happened. Alam niyo, pag nawala na ako sa mundong ito, parang wala ring nawala. Hindi ako ganun kahalaga. Magpapatuloy lamang din ang lahat. Malilimutan lamang din ako. Sino ba talaga ako? Wala ako. Wala ako. But yet sometimes in our eyes, as if, alam mo yun, napakahalaga, sobra-sobrang halaga ng ating pagtingin sa ating sarili. Hindi ko sinasabing i-devalue natin ang ating sarili, but sometimes we overvalue ourselves. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, napakahalaga na makilala talaga natin si Lord. Sometimes we are so proud, as if that we are so valuable. Alam mo kaya bababa ang tingin mo sa ating sarili? Kasi the more mo makikilala katulad ni Pedro, masama pala akong tao. Sinful pala talaga ako. But yet, sabi ko nga ha, na-overvalue natin. Pero alam mo, makasalanan ka, hindi ka perpekto, wala kang kayang ipangako talaga na sa Panginoon, hindi ka na magkakasala. Pero alam mo, minahal ka pa rin ng Panginoon at pinili ka pa rin ng Panginoon. Alam mo, doon lang makita mo na yung ating kaliitan at ang ating kawalan sa harapan ng Panginoon. That despite of who we are, the Lord values your life. The Lord values your life. Alam niyo po ako, ang dami kong inintindi sa buhay. Minsan nasisisi na nga ako sa aking mga napwestuhang posisyon sa aking buhay. Ang dami kong iniintindi. Ang dami kong iniintindi. Sa dami ng iniintindi ko, minsan meron akong mga hindi na maintindi. Pero yung mga napakahalagang bagay, hindi pwedeng hindi ko isipin.
Alam mo, napakaraming iniintindi ni Lord ang buong universe. Pero alam mo, iniisip ka pa rin ng Panginoon. Binavalue ka ng Panginoon. Alam mo, yun lang dapat magkaroon tayo ng realization, sino nga ba talaga ako? Nakakahiya sa Panginoon. Nakakahiya sa Lord. Mabuhay tayo ng may pagpapatuloy sa Diyos. Nabanggit ko nga kahapon din doon sa mentoring. Yung may father. 70. Supposedly 70 this coming July. Tatanong ako, yun na ba yung buhay niya? Tapos na ba talaga? Yun na ba yun? Yun na yun? Yun na yun? Yun na yun? Wala na. Sabi dun sa awit kanina, pagkat ikaw ang nagbigay ng kabuluhan. Kung ang tatay ko ay nabuhay nang wala siyang naging paglilingkod sa Diyos, kung ang kanyang buhay hindi niya na-realize, oh, I am a sinful man. Tapos hindi niya natanong, katulad ng tanong ni Pablo, Lord, what do you want me to do? Hindi nagkaroon ng kabuluhan ng kanyang buhay. Until you have learned to ask the Lord and respond to His answer. Lord, what do you want me to do? Pag hindi mo yun nagawa, nabuhay ka ng walang kabuluhan. Nabuhay ka ng walang kabuluhan. Katulad lang no ni Papa, sabi ko nga, ganun lang yung buhay. Ganun lang. Ngayon, pupunta na naman ako sa Lamay mamaya. Mahal din sa buhay. Pagpunta ko, inabot ko pa sa kama eh. Ginigising ko eh. Gising, gising. Laan talaga eh. Yun na ba yung buhay? Yun na yung buhay. Ganun lang yun matatapos. Ikaw at ako, ganun din lang tayo matatapos. Ang tanong, yung bang Lord, what do you want me to do? All the earthly accomplishments that you will be having will mean nothing kung hindi mo nagawa yung pinagagawa ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo lang. I will end in this story. Meron isang hari. Tinawag niya yung 4 sa pinakamagigiting niyang lingkod. Sabi niya, susubukan ko kayong 4. Pagkakatiwalaan ko kayo ng mga buto. Bawat isa, binigyan niya ng buto. Hindi buto ng manok, buto ng halaman. Itanim niyo yan. Alagaan ninyo. At gusto ko, every month, ipakita niyo sa akin ang inyong nagiging progress. And after 6 months, huhusgahan ko kayo kung sino ang naging mabuting katiwala sa inyo. So ngayon, bawat isa sa kanila, tinanim nila agad. Iba-ibang paso, iba-ibang diskarte, iba-ibang pataba. After 1 month, nagdatingan sila. Yung isang alipin, meron ng suhay. Yung isa meron na rin, yung isa meron na rin. Yung isa, wala. Ngayon, nagtataka siya. Bakit yung sa kanila? Meron ng lumalago, meron ng nakikita. Sabi ng isa, anong diskarte mo?
Sabi doon sa isa, TP1 playing lang. Yun ang diskarte ko. Sabi naman ng isa, ikaw, anong diskarte mo? Ako, pa-training ako ng pa-training kung paano gagawin, kaya meron akong ganyan. Then the rest. Sabi ng hari, okay, very good, very good. Sige, I see you again next month. After a month, mas malaki na yung tubo ng isa. Yun dun sa isa, wala pa rin. Sabi niya, what am I doing wrong? Why is nothing happening? Nagkukwentuhan, anong diskarte mo? Anong diskarte mo? Ako, ganito, diskarte ko. Bumibili ako ng mga mas magagandang gamit. Mas magagandang instrumento. Yun ang naging diskarte ko. Continuous training. Involvement. Community. Okay? So on. Hanggang ang lalaki na nung bunga nung iba. Then after 6 months, sabi, let me see your final result. Pagalingan yung tatlo, lalaki na nung nila, resulta nila, yung isa wala pa rin. Nahihiya siya. Sabi niya, sabi nung hari, nung nakita yung mga resulta, ang galing ah. Titindi ng mga results niya. Then sabi nung walang result, sabi niya, my king, forgive me. But I have exhausted everything in my life para maalagaan ang pinagkatiwala mo sa akin. But yet, walang result. Wala akong makita ng result. Sabi nung hari, ikaw ang pinakamatapat at ang pinakamasipag kong lingkod. Sabi niya, paano nangyari yun, mahal na hari? Sila, ang dami nilang resulta. Ako, walang resulta. Pero sinikap ko lahat ng magagawa ko dyan. Sabi nung hari, actually, yung binigay ko sa inyong buton, nilaga ko na yun eh. Hindi na yun mabubuhay. Hindi na yun magkakaroon ng bunga. Wala ka talagang makikita ron. God is more interested on who you become more than what you deliver. Alam mo, pwedeng magkaroon naman nun. The person who you become will produce result. But God is more interested in the person who you become than the results you deliver. Pag resulta lang ang meron ka, pero hindi pa rin yung tama na pagiging ikaw, the Lord is not interested on what you can show Him. Because God is all-powerful. God can create anything He wants. Sabi nga ni Web kanina, kung ano man testimony ng buhay mo, meron ka, ang Diyos ang nagsulat niyan. Eventually, God will take all the glory for it. I am nothing. We are nothing. Until we realize those, God cannot move in our lives. God will not move in our lives. Hanggat di mo nakita kung gaano kakaliit, hanggat di mo nakikita kung gaano kakarumi, kung hanggang ngayon, bilib na bilib ka pa rin sa sarili mo, God will not move in your life. Until you do not see how small, how sinful, how dirty you are. And until that time, you will be able to ask Jesus that question,
Lord, what do you want me to do? Sinong gustong tanungin si Lord? Lord, what do you want me to do? O konti lang yata na. Sinong gustong tanungin? Lord, what do you want me to do? Alam niyo, minsan na nakakatakot lang pag sumagot. Yun ang nakakatakot. Pag sumagot. Kahapon sa mentoring, sabi ko sa kanila, when you will be called to pastoral life and you respond as if yung buhay mo, inilagay mo na ron sa altar para mawala. Mawalan ka na ng iyong sariling buhay. Especially even in leadership. Ganon talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, in the book of Mark and in the book of Matthew, whoever finds his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. You will only understand the meaning of life and you will be able to live a life that is truly significant kapag nawala na yung buhay mo kasi binigay mo na sa Panginoon. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Lord.